Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Yung mga pictures mo, partner, sa Boracay, ngayon, hanggang ngayon, nag-a-appear pa rin sa akin. Hanggang sa panaginip ko nga, nag-a-appear pa rin eh. Ganun ba kalala yung singit ko? Na hanggang sa panaginip, hinahaunt ka niya. Hanggang sa panaginip, mainit ang ulo mo. Ano, partner? Grabe yung impact sa akin. Nakakaloka. Lalo na yung mga posting mo na yung signature post mo, partner, na yung naka-extend yung naka-extend. Naka-extend na nakabali yung konting tuhod. Bakit ganun mahaba ba isang leg mo? Sasabihin ko pa lang sana kasi nga 'di ba, sa dagdag kaalaman ng lahat, ang height ko po ay 5'5", 5'6". Hindi niyo po kayang pantayin kaya na-extend niya. Hindi pala pantay. Nakakaloka. Pero hindi, kitang-kita ko naman na nasulit mo talaga. Maganda yung naging bakasyon mo kasi 4 days ka doon, partner, di ba? Tapos walang tao. 5 days. 5 araw, kaya naman pala bombarded yung Facebook. Kaya yung nung nagkaroon ng reporting para sa ating digital media meeting, 34 posts. Di ba? 1 week, 34 posts. Di wow. Walang kagana-gana mag-post, 34 posts. Yung dating 80, naging 34. Oo nga, no? So yun naman pala magandang motivation doon. Di dalhin tayo lahat sa Boracay. Di ang dami nating post. Oo nga. Baka hindi lang 34. Oo. Tsaka pag madami kang post, tumataas din talagang engagement. Di ba? Tama. Dati kasi naisip-isip ko, parang one post a day lang ako dapat. Naisip ko noon. Kasi para mababad yung photo. Tapos na-realize ko, kapag kasi ganun, yung tinitipid mo yung pag-post ng picture, hindi mo na napopost yung iba. Pasko na, Boracay pa rin yung picture mo. Wala na sa season, luma na, correct. Throwback na siya. So dapat, habang nandun ka sa zone, nandun ka sa moment, nandun i-post mo na i-post, ganun. Kasi tama nga, hindi pa yung tapos party, may mga natitira pa ako. Pa ba? Naku, good luck na naman sa akin pagtulog ko mamaya. By the time the month ends, partner, by the weekends, 86 posts. Wow, ang dami. Wala kagana-gana 86. Wala masyadong ginagawa. Post lang ng post. Nakakaloka. Ay, nako. Pero maganda yun. Totoo naman yun di ba? Pag may chance, i-post natin kasi para real time. At saka the moment kasi na ma-post mo na yan, pwede mo nang i-delete sa phone mo. Hindi yung, di ba, gagawin mo pang store mo pa yan sa phone mo bago mo i-post. So, yung memory mo, yung nakakain. So, sayang naman. So, i-post mo na para deleted na sa phone. Magandang din yun. Tip yun. Pero ako, ang sakit ko naman, hindi ko pinopost. Lagi kong ni-store sa phone to the point na mas luma na, masira na yung phone. Hindi ko na na-post. Nasayang na. Diba? So, maling strategy yun. Tsaka yung nangyayari talaga dyan, bukod sa, yun nga, pwedeng masira yung phone, manakaw yung phone, mag-corrupt yung files, diba? Yung bang mga ganon, yun nga, apart from those, magiging throwback na yung picture. Correct. Parang natapos na lahat, saka mo ipopost yung mga tao, nandun ka pala sa hindi nung pa yan, 4 months ago, ang tagal, di ba? Ang dami na nangyari. Ngayon, kaya sabi ko, ay nako, lahat ng mga magaganda na picture, i-post ko agad para hindi na... Tama. Para hindi na mababad. Kasi nangyari yan sa akin, partner. Kung kailan ako nag-transfer ng photos from my phone to my laptop, saka naman nasunog yung station, partner. Tapos kung kailan naman, tinamad akong iuwi yung laptop ko nung araw na yon, partner. At
minsan nga hindi ko inuuwi yung laptop, pero nilalagay ko naman sa cabinet. Pero nung araw na yun, partner, nung araw na umalis ako bago nasunog yung stasyon, partner, iniwan ko na sa table yung laptop. Hindi ko man lang yung usual na ginagawa ko na ilalagay ko sa cabinet, kasi yung sa cabinet partner medyo may mga konting nasalbang mga gamit correct, di ba? Pero yung bang magano, kaya maganda, bottom line is, maganda mag-post din agad kasi at least nakaano na yan. Naka-save na. Nandiyan na, nasa virtual world na, hindi na yan mabubura unless yung app na yan ma-dissolve, diba? Or yung app na yan mawala, parang katulad ng Friendster. Who would have thought na yung Friendster ay mawawala pala, na diba? lang ng ganun. So posible din naman actually mawala yung mga iba't ibang mga apps, diba? Pero habang hindi pa, go lang, post lang ng post, ganun. Totoo yan. Napakagandang invention nito, mga kaibigan, yung itong mga social media platforms natin, lalong-lalo na yung Facebook, kasi diary ng buhay natin yan 'Di ba kung dati, 'di ba talagang ipapaprint natin yung mga pictures, lalagay natin sa photo album, ipagkakatago-tago natin sa cabinet. 'Di ba ganun yung tayo old school. Syempre yung cabinet natin, limitado lang din yung space, tapos yung resources natin na pagpapaprint or pagpapadevelop ng picture, limitado din. So, yung mga memories natin, konti lang. Ngayon kahit minuto kang mag-post, 'di ba? Kahit sa napakaraming social media platforms, masisave yung picture mo. So, ang dami mong memories na maitatago. Kaya napakagandang invention nito, mga kaibigan. Kasi pag binalikan mo, ginawa ko pala to. Ang kulit ko dati, ganito pala yung mga pormahan ko. Parang tanga ko dati, nag-rant ako sa Facebook. Yung mga ganon. Di ba? Nung isang araw nga, meron ako nakita na picture ni basta 8 years ago, picture namin ni Nero. Si Nero yung sa Servicio of Taytay. Yung picture namin, syempre siya ang payat-payat, tas mukha siyang nerd dun sa picture niya. Tas ako, partner, mapayat din ako, pero yung concealer ko sobrang puti. Tas yung lipstick ko sobrang pula. Tas yun yung time na payat ako, 2012 yun Yung bago ako mabuntis kay Princess, partner. So, ang datingan ko talaga doon, partner. Tas yung kilay mo, isang guhit ng crayon. Oo, correct. Ang datingan ko talaga doon, partner. Pokpok talaga ng Ermita. Feeling ko nung 8 years ago, nung pinicturean ako noon, ganda-ganda ko. Mga ganun. Yung dating mo dati, na ganun yung pakiramdam. Pero pag tinignan mo ngayon, binalik sa'yo ng Facebook, mandidiri ka. Bakit ganito yung suit ko dati? Bakit ganito yung pormahan ko noon? Tama. Diba? Wala, napakaganda. So, isave nyo po ng isave, diba? I-post nyo ng i-post sa Facebook, sa Instagram, o kung saan man, yung mga pictures na yan. Kasi ang sarap pong tingnan kapag ibinalik ulit sa atin ng Facebook. Wag lang talagang magkakaroon ng virus o kaya yung madi-dissolve yung Facebook mismo. Di ba magkakaroon ng problema yung kumpanya nila kasi talaga lahat ng tao sa buong mundo mamumroblema. Mamumroblema sa mga memories na mawawala sa ating lahat. Tsaka alam mo, partner, magpatuloy-tuloy pa rin siya. Yes, totoo yan. Tsaka alam mo, partner, ang maganda din na pwede nyo pong gawin, di ba sabi nga natin, i-post mo lang yung feelings mo, okay lang din yun kasi yung feelings mo na yan, kahit na negative yung feelings mo na yan, kahit minsan nakakanegang basahin, nakakainis din magbasa na negative na posts nakakairita. Pwede mo pa rin naman kasi ano mo naman yan, that's your wall, 'di ba? That's your life and that's your wall. Pwede naman 'yun. Tapos marirealize mo yung pag nag-FB memories na siya, kunyari 4 years ago or 6 years ago, marirealize mo na yung concerns mo noon na akala mong ikamamatay mo o akala mong alam mo yun, parang hindi mo na malalagpasan o corrected by ganyan. Wala lang pala a few years later and even a month later, 'di ba yung mga ganun. Kaya minsan masarap balikan. Tsaka makikita mo din yung yung parang evolution mo pagdating sa posting. 'Di ba natanda mo nga meron tayong tambalanista na yung unang message niya sa atin sa private message niya sa atin, Jejemon pa siya kasi bata pa siya. Tapos message na siya ng message hanggang sa naging older na siya tapos hindi na siya Jejemon, partner. Na siya, mas maayos na siya magsalita. Hindi na talaga siya Jejemon. Tapos kapag binalikan mo yung history talaga ng chat, makikita mo talaga yung difference. At yun naman sa tingin ko yung parang maganda with posting daily. Tama ka, sabi mo, partner, parang it's a diary of your life. So yun din yung maganda na babalikan mo. Lalong-lalo na, partner, kapag ka may kids dun sa photo. Kasi, makikita mo din yung evolution nila na parang a year ago, grabe, ibang-iba na yung mukha mo sa mukha mo ngayon a year later, di ba? Yung bang mga ganun, kaya nakakatuwa.
Correct. Sobrang sana ma-maintain, ma-sustain itong ganitong klaseng mga digital apps para sa magagandang memories natin, no. Nakaka-worry lang kasi naalala mo yung parang nag-start yung yung Friendster na halos lahat ng mga pictures din natin noon. Ako, yung mga pictures ko noon in-store ko doon eh. So nawala siya. Sobrang nalungkot tayo no na parang sana may maimbento and nakakatuwa na buti nandiyan ulit yung Facebook. So another storage of good and bad memories. Tama, 'di ba? Nakakatuwa. Tsaka maganda, partner. May mga ibang gumagawa nito eh. Kunyari sa Twitter, tinitweet nila yung parang vision nila. Halimbawa, ang perfect example dyan si Maine Mendoza. Parang meron siyang tweet dati na isang araw magiging sobrang sikat ako or something, parang gano'n. Tweet niya yun. Tapos, which true enough, 'di ba? Nangyari talaga. Yes. And belated happy birthday kay Maine, by the way. So, alam mo yun, Hi, Maine. true enough, nangyari din talaga sa kanya yun na talagang naging very popular and Yes. very wealthier at the age of 21. 21 yun nung naging sobrang superstar siya, 'di ba? Yung diba, naging phenomenal star nga ang tawag sa kanya, 'di ba? And now she's 26, 'di ba? Ang bilis din ng panahon, parang 26 na pala siya, 5 taon na rin pala yung nakalipas. So alam mo parang yun yung mga isa sa mga examples na pag nag-tweet ka or nag-post ka ng something na ang sarap balikan kapag ka natupad. Kasi para mo siyang dinedeclare sa universe eh. Yun yung parang maganda doon. Yung idea about it is it's just like writing a vision board na ito yung nakikita mo, ito yung mangyayari, ito yung gagawin mo, ganun. Kahit nga hindi mo plano eh. Pero for some reason, ang ganda lang balikan na, ay, grabe ang galing, isinulat niya ito. 'Di ba? Parang ano lang yun eh. Parang naisip-isip niya lang tapos isang araw nangyari. Yun din yung kagandahan with posting. Diba? Totoo Yun yan. naman din yung magandang balik-balikan. Ang usapan pong ito ay patungkol din sa aming dalawa na gawin din po namin araw-araw, lalong-lalo na po sa akin na nagsasalita ngayon pero hindi ko naman ginagawa sa social media ko. Na ang post ko 3 beses lamang sa isang linggo. Nakaya naman palang gawin araw-araw, 34 post a week. Oh. Diba? Pero pwedeng parang 7 times a day, pwede din naman pala yun. Feeling ko naman, partner, parang posible lang yun. Kung may dami ka ding mga ipopost. Oo nga, pero kung nasa bahay lang naman tayo. Nagagayat ako ng sibuyas, ipopost ko pa rin. Kada subo ko ng kanin, magpo-post ulit. Ganun. Tama. Pag mababa ng hagdan, magpo-post ka pa rin. I-turn on mo sa number 2, yung electric fan, magpo-post ka pa rin. Oo. Diba? Pero hindi mo rin masasabi, partner eh. Alam mo yun, baka isa sa mga feeling mo walang kakwenta-kwentang post mo will actually be a post na will make you popular, di ba? Minsan ganun yun. It takes just one post para dumoble yung number of followers, biglang dumoble yung number of likes, di ba? Totoo yun. Yung mga ganun. Pero gets ko yan, yung ako kasi, partner, naging easy para sa akin yung 34 posts in a week. Kasi naman, Boracay yun. Hello. Oo naman. Sinasamantala mo talaga. Oo, tama yun. Ang bawat lugar doon, yung sand pa lang is worthy of a feed post eh. 'Di ba? Yes. Yung sunset, yung sailboat na minsan mo lang makita. So, doon pa lang, tatlong aspect, hindi ka pa kasama doon. Hindi pa kasama yung native lechon na na kinain mo. Alam mo yun? Hindi pa kasama yon. So, talagang worthy of posting kasi kapag ka napunta ka sa isang lugar. So, siguro, this is for those people na meron namang pupuntahan. Tapos, Instagram worthy yung photos. Wag mong hindi i-post kasi nga katulad nga ng lahat ng binanggit namin kanina, diary siya, tapos memories mo ito, 'di ba? Tsaka alam mo, in a way, for some people, natutuwa sila kapag ka nagpo-post ka ng ganun. Kasi ako, partner, yung the whole time that I was posting about Boracay, I was able to read some comments ng thank you kasi parang feeling namin dinala mo rin kami doon. Yun, parang nagkaroon ng update. Tama na yun. Parang ganito na pala siya ngayon. Tapos, at saka parang feeling na nakapunta. Although, syempre, partner, yung mga ganyan kasi na travel, minsan nagbibigay din siya ng inggit sa puso eh. Bakit siya nakapunta, ako hindi? Which is but natural. Correct. Dalawang bagay lang yan eh. Pwede kang mainggit at mairata or pwede kang matuwa. Meron ding natutuwa eh na, wow, gano'n na pala ngayon. Or wow, parang nakakatuwa, nadala din kami dyan. Diba? Yung mga gano'n.
Pero kayo Tama. nasa sa inyo naman po yan kung gusto nyo mag-post. Kung wala, ayaw nyo naman i-post at wala kayo ipopost, katulad nga yung nabanggit ni partner, magagayat ng sibuyas, ipopost, di wag na lang kayo mag-post. Okay lang din naman yun. Pero maganda yun, di ba? Naggayat ka ng post ng March, ano ba ngayon? March 8, di ba? Tapos a year later, sasabihin, pinaalala sa iyo ng Facebook yun, naggayat ka ng sibuyas tas pinost mo. Bakit? Oh, di ba? Oo. Milestone yun. Facebook, papaalala sa iyo ng Facebook. Para ka tanga nun, di ba? Para mapagtatawanan mo, ganun. Oo. Totoo yan. Meron nga akong kakilala, ang galing ng mga post niya. Parang day 1 of 365. True. Mga ganon, no? Day 2 of 365. So makikita mo, pag binigta ito ng Facebook, siguro after 2 years or 3 or 4 years, makikita mo, ito pala yung ginawa ko. Diba? On this day, nagayat ako ng sibuyas at para sa akin, malaking bagay ito ng buhay ko. Mga ganon. Nagwalis ako ng sala namin, mga ganun tipo. Minsan talaga kahit wala namang katuturong bagay, pero pag naging memories na ito, meaning, di ba, pag lumipas na yung panahon, tapos ibinalik ulit sa'yo, nakita mo ngayong araw nito, hindi ba't mapapangiti ka na lang din? Di ba? Yung simple lang, katayo ka lang nakahiga ka lang sa kama, nakasama mo yung asawa mo, yung jowa mo Di ba? Pag binalik ito sa'yo ng Facebook, 10 years later, 5 years later, matatawa ka, yak, bakit magkatabi kami noon, di ba? Hiwalay na kami ngayon, di ba? Correct. Mga ganun tipo. yun nga lang, ipapaalala sa iyo na sweet kayo noon, wala na kayo ngayon. Yun lang, yung medyo masaklap na part, di ba? Well, anyways, just go ahead and post kasi ito na po yung world natin today. Something that we can look forward to when we see the flashback, diba? At mga throwback, diba? Masarap naman talaga yon. So, post something today para naman, okay. Tsaka alam mo yung mga iba, kung halimbawa wala naman silang ma-post about their lives, what they post is quotes. Mga positive na quotes. Pwede din yun. Mga inspiring na mga quotes. Diba? Or mga life lessons. Yes, wala kang ma-share tungkol sa video about your life kasi parang feeling mo boring naman. Ang sinishare mo ay yung mga nakakatuwang videos. Ang mga i-share mo ay yung mga, 'di ba, yung mga videos na nakaka-inspire. Pwede din naman 'yon kasi hindi mo alam na yung post mo pa lang 'yon will actually be a message, will serve as a message para sa isang tao na lulungkot, 'di ba? Correct. Saka yun na siguro talaga partner yung world ngayon Talaga posting talaga. Although for some people na walang Facebook, walang alam mo yun, update sa outside world, ganon, mas tahimik din naman yung buhay nila. Tama. May downside kahit papaano, 'di ba? Pero siguro kung magpo-post tayo, yung mga masasayang memories. At kung magtitingin naman tayo ng post, piliin din natin yung mas magiging maganda yung impact sa atin. True, lalo ito lang Halong Eklabu. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. And thank you very much dahil kayo po ay patuloy na sumusuporta. Balita ko, partner, sa latest survey ng Kantar. #1 na naman ang Love Radio. Love lang talaga malakas. Salamat po! Thank you. Grabe na ito. Kundi dahil sa inyo, hindi kami magiging numero 1. Kaya salamat mga kabisyo. At salamat din sa pagtutok sa amin. At salamat dahil inaantabayanan niyo po ang kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Susunod na. Gotta go. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yun. Always your #1 SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris.
magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi, partner! Kumusta ka naman ngayong araw na ito? Mukhang nakakain ka ng tama. Busog mukhang masarap ang kinain mo kanina kasi nalalanghap ko yung hininga mo. Medyo hindi medyo kanais-nais yung amoy ng hininga mo dito sa akin ngayon. Malalaman mo talaga sa amoy ng hininga. Oo, di ba? Pag masarap ang ulam o hindi. Totoo ay, yun, nako. Oy, sana po ang amoy ng hininga ay hindi masyadong bulok. Sana ang amoy ng hininga ay hindi bulok kasi nakakain ng masarap or hindi bulok kasi nakapag-toothbrush naman. Yan. Tama. Nakakaloka. Minsan nakakatamad mag-toothbrush. Oo, kaya. Umamin. Oo, kaya ewan ko ba. Nakaka-allergy. Kinonfirm mo pa talaga. Oo, kaya. Siguro nasanay lang tayo na hindi talaga tayo yung tipo ng taong hindi hygienic. Kaya para sa ibang mga tao, parang kadiri naman tong dalawa. Pero sa mga kagaya nating 'di ba, na hindi talaga nagtutoothbrush, okay lang, hindi big deal. Ay, nako. Ikaw ba nung bata ka, pumapasok kang hindi nagtutoothbrush? Ako aminin ko, oo. Depende kung may pambili ng toothpaste. Wala rin pambili ng toothpaste pala no. Alam mo, ang kagandahan na nga lang sa mundo ngayon, nakamask yung mga tao. 'Di ba? Tama. Ikaw lang ang mamamatay sa sarili mong hininga. Totoo. Hindi madadamay ang ibang tao, 'di ba? Hindi ka nagkakalat ng air pollution. Correct, hindi ka makakapanapak ng hininga, ng amoy na hindi maganda. O shout out po sa mga hindi, anong oras na? 8:00 na, kanina pagising, ang dami ng ginawa, ang dami ng kinausap, nakapag-Zoom meeting na, pero hindi pa nakapag-toothbrush. Wow. Marami namang relate sa ganyang klase mga eksena. Hindi lang yun. Hindi lang sa hindi nakapag-toothbrush. Ang dami na nakausap. Ang dami na nangyari buong araw. Hindi pa nakaligo. Diba? Buti na lang Zoom meeting. Bakit? Oo, buti na lang. Pero huwag ka magtataka kung yung panty mo, yung pajama mo, yung t-shirt mo, nakakatayo na siya sa kanyang sariling mga paa. Kasi may sarili na siyang buhay, may sarili na siyang ecosystem. Totoo. Dahil matindi na yung dumi. Huwag magtaka. Nagtatampo na nga yung almirol nyo. Sabi niya, hindi nyo na ako ginagamit. Libag na yung nagpapatayo sa pantalon ninyo. Diba? Libag na yung nagpapatayo sa medyas ninyo at saka sa t-shirt ninyo dahil sa tindi ng kapal ng libag. Samantalang dati para tumigas ang isang damit, diba? Gustong-gusto na matatanda yung pinapatigas yung damit kasi hindi na kailangan planchahin masyado. Tawag doon almirol. Yan, baka ngayon yun lang po nadinig. So ngayon nagtatampo na yung almirol ninyo kasi hindi nyo siya nagagamit. Kasi nga, libag na yung nagpapatayo sa damit ninyo. Ewan ko ba't yung matatanda, tuwan-tuwa sa matigas dati, no? Usong ina-almirol yung damit. Type nila yung matigas na matigas yung mga damit nila. May ganun silang Yung meron nga akong isang tito partner, yung collar niya, hindi niya lang basta-basta inaalbiro, nilalagyan niya pa ng karton. Nilalagyan niya ng manipis na cardboard. Oo, hindi niya tinatanggal yung yung kapag binibili siya, 'di ba, yung naka-plastic tapos ang tigas-tigas nung collar kasi may cardboard. Hindi niya tinatanggal. Sabi niya pogi points niya daw yun, parang feeling niya kapag daw nakatayo yung collar, lahat daw nakatayo. Sabi ko, ano daw? yun ang nagiging batayan kaya pinanatili niya nakatayo ang kanyang collar. Ako naalala ko dati, talagang lola ko sobrang antyagang mag-almirol. Ang proseso kasi ng pag-almirol, mga kaibigan, parang ibababad mo sa gawgaw or hindi ko alam, basta parang may arinang ibinabad sa tubig, tapos may kasamang fabric conditioner din, tapos ibababad mo siya. So pag natuyo, ang tigas po ng damit mo, para siyang plantsadong kaya yan tumayo talaga, literal mag-isa yung damit. So yun yung mga uniform ko dati, yung polo, yung white uniform, sinusuot ko talaga na naka-almirol. Ang tigas-tigas niya, partner, pa feeling ko bumabangga yung collar sa panga ko. Sobrang tigas niya. Tapos hindi pa kontento yung lola ko noon, hindi lang ina-almirol. Tinitina, alam mo yon, yung tina ng blue. Yung
Hindi. Tina. Ay, alin? Kaya tinitina, kaya medyo bluish siya. Oo, para daw, ang sabi ng correct. matatanda, para magmukhang bago. Kasi di ba dati ang problema ng mga naglalaban ng mga puting damit, naninilaw. 'Di ba? So para ma-prevent yung paninilaw ng puting damit, binababad nila sa tina para magmukhang laging bago. Eh yung lola ko, ilang takal yun ng tina yung nilalagay. Pag datuyo yung damit ko, bluish. Oh, kaya pagpasok ko sa classroom, umaangat talaga ako, partner. Iba-iba yung kulay ko. Bluish yung medyo light blue yung kulay ng damit ko, ng polo ko. Yung sa sobrang effort gawin yan. May glow. Hindi na sumunod. May glow. Hindi yun, partner. Hindi sa may glow. Hindi ka na sumunod sa tunay na school uniform na color white. Blue na yung sayo. Nakakaloka, no? Alam mo, masasabi mo lang din talaga na ibang-iba yung panahon noon sa panahon ngayon. Meaning, sobrang nung mga panahon na yon, grabe yung effort ng mga tao pagdating sa paglalaba, pagdating sa pagluluto, 'di ba? Parang talagang tsinatsagaan lahat ng mga bagay-bagay. Ngayon kasi instant na parang pwede mo nang isalpak, 'di ba? Dati, partner, aliw na aliw ako, natatandaan ko pag umuwi ako ng Bicol, tapos nakikita ko kung paano yung sistema, yung ganda ng sistema ng paglalaba, yung una pa lang yung paghiwalay pa lang sa decolor sa puti, tapos yung kung saan sila binababad, tapos yung dalawang balde na ito yung banlawan na una, ito yung pangalawa, tapos yung pag-scrub ng mga damit, 'di ba, yung mga ganun, sila, no? May sistema, nakakaaliw talaga at nakakatuwa. Tapos I think siguro ngayon ginagawa pa rin yan, no? Madami pa rin nagmamanual. Kasi marami pa rin ang gusto nila, manual kind of labalabaying. Labalabaying. Of laundry, diba? Labalabaying. Labalabaying, diba? Pero meron ng mas modernong paraan ng paggawa. 'Di ba, sino naman mag-aakala, partner, na card, 'di ba? Minsan may mga bukod sa coin, may mga decard na mga washing machine. Kung paano sila i-operate via card or via coin, 'di ba? May mga coin operated, galing, card operated, 'di ba? Sobrang galing na, samantalang yung kunento mo kanina, partner, 'di ba? Magtitina, ifa-fabcon, 'di ba? Ang daming mga pagdadaanan na matindi, pati sa pagluluto, 'di ba? Ngayon instant na, nagulat talaga ako sa instant gata, partner, kasi nabuhay tayo tayo mga batang 90s. Nakita natin yan Crush na crush ko, partner, yung mga nagkakayod ng nyog. Parang galing nilang kumayod o kayod ng kayod. Oo, parang ikaw mapapakayod din. Parang kaya nga, pwede bang pakayod kaya? Di ba, parang may ganun. Skill yun ng mga tao dati, partner. Oo. Skill yun na talagang kakayurin mo yung nyug para magkaroon ka ng masarap na ulam na gata. At bibihira kasi sa isang lugar, sa isang community, yung may kayuran, may gilingan, di ba? Dati dadali mo yung mani para maging peanut butter, yung nyug para maging gata or para makayod. Bihira lang yung mga lugar sa isang community na may ganong gilingan at saka kayuran. So each household meron silang kayuran na mano-mano, yung uupuan mo tapos merong bakal sa harapan, tapos kukudkurin mo yung nyug. And hindi lahat ng tao nakakagawa nun. Yung mga matatanda nung unang panahon, ang galing nila. Yung tipong mapapakayod ka talaga. Tignan mo si Nicole, na in love nga dun sa isang mga ngayod mga ngayod, di ba? Hindi, totoo ka sa skills kasi pag magkamali ka, hindi mo siya equally makakayod yung nyug Yes. Palibasa yung hindi mga nakaka-relate yung mga tao, palibasa yung mga tao rich kid sila, 'di ba? Di ka relate, rich kid ka kasi. Hindi ka kasali sa usapan. Hindi ka kasali sa usapan, hindi mo yung alam yung pagkakayod sa nyog. Rich kid ka kasi. 'Di ba? Pero totoo yun, skill kasi siya kasi alam nila kung ilang kayod o ilang ganun ang gagawin sa bawat side. Tama. Diba? Dahil kung hindi, makakayod mo siya ng sobra, masasama mo yung bao. Yes. Siyempre, magkakaroon ng bao yung kinayod na nyo. At hindi pwede yun, diba? Tama. Papait yung gataan ninyo. Tsaka mukhang marumi, maitim. May mga sabit ng mga itim. Yung pala nakudkod mo yung bao. Tsaka kasi, yung bao, diba? Matalas yung metal na yun Diba? Parang ang makayod mo, so matalas talaga siya. So, pag nagkamali ka, luminsad yung kamay mo, sumala yung kamay mo, sa pagkakayod,
yung pulso, yung arm mo o yung wrist mo, yung tatamaan ng kayuran. So magkakasugat ka talaga, 'di ba? Ay, Tama. Skill po 'yun. Ngayon hindi na yung Correct. gata mabibili nyo na sa grocery. Instant na. Oo. 'Di ba? Nakakagulat. Sasalin nyo na lang. Although may mga iba na okay sila with that, may mga iba na gusto iba pa rin yung naturally made na okay lang din naman yon. Siguro kasi dati hindi naman kasing fast-paced ng world ngayon eh. Ngayon kasi sobrang fast-paced, partner, na parang ang bilis-bilis. Parang ano ba to? Ba't ganito yung nangyayari? Ang bilis. Tingnan mo nga, partner, we are on our last week of January. Yes. 'Di ba? Napakabilis, hindi natin inakala. Alam mo yung anak ko paulit-ulit na sinasabi na malapit na daw yung birthday niya sa May. Sabi ko, it's so far. Pero come to think of it, partner, Feb na next week. Oo nga naman. 'Di ba? Kung halimbawa meron kang pagpaplano na birthday event or event, talagang at least 2 months ang pagpaplano kung meron man. 'Di ba? Ngayon kasi hindi posible. Pero alam mo yun, ibig sabihin, ganun kabilis. Sabi niya nga kanina nung kausap ko siya, sabi niya, time is so fast, mom. Sabi ko, I know, anak. Sabi ko, tingnan mo naman, you're so big na. Parang kailan lang, natatandaan ko yung isang throwback video, partner, na pinapaiyak mo si Princess or umiiyak si Princess kasi inaabutan mo siya ng pulburo. Nasa tapos hindi ko binigay. Pinaasa ko siya. Tapos nag-iyak siya, na-disappoint parang siya. ganon. Tapos umiiyak siya dahil dun sa pulburon. Parang napaka-clear pa nun sa memory ko. Parang neto lang siya nalaman. Tapos ngayon, partner, mag-isa sa online class, nagsara ng pinto kasi kaya na niya. Alam mo yun? Alam mo yung ganon, sobrang bilis talaga eh. Time flies talaga. Kaya nga, yun, na pag-uusapan natin, partner, yung tungkol dun sa mga teknolohiya pagdating sa mga damit, pagdating sa pagluluto, pagdating sa paglalaba, di ba? Pagdating sa panliligaw, ang bilis na din. Kasi noong mga yun panahon, na din, instant na rin. Dati naalala ko yung pahirapan talaga panliligaw sa mga babae noon, hindi basta-basta. Correct. Yung mga matatanda, nagagalit sila sa mga anak nila o doon sa nanliligaw sa mga anak nila kapag nagkatuluyan sila sa loob namang ng less than a year. Halimbawa, nagagalit ba yan? 1 taon pa lang kayo nagliligawan, kayo na. Ang bilis-bilis naman. Di ba nagagalit ngayon? Hindi Minuto lang. Di ba magkakalala lang kayo kanina, after 5 minutes, kayo na. Di ba? May ganun may ganung klase ng kwento. So, talagang hindi lang sa pagkain, ultimo sa pagpasok sa relasyon, ang bilis-bilis na rin. Pati paghihiwalay, ang bilis-bilis na rin. Kita mo, di ba? Kahapon kayo, ngayon hindi na. Di ba? Ganun kabilis. Totoo yan. Time is changing. Diba? Correct. True lalo at walang halong eklabu. Pati nga, partner, pagdating sa nag-Facebook live ako nung Monday, may mga nagme-message doon na napanood tayo sa mall show sa Robinsons Manila, yung mga ganun. So, ang daming mga ganong klaseng memories. Kasi noon, isipin mo, 2008 nga lang, 'di ba? Isipin mo noon, partner, the only way para makita mo yung paborito mo is pupuntahan mo sila sa public event nila. Yes. Ngayon, at any time, 'di ba? Pag nag-live, nag-Kumu, nag-TikTok, nag-Facebook live, 'di ba? Nag-like ka, maaari na. Correct, 'di ba? Tapos, partner, noon parang takot na takot kang ibigay yung number mo sa mga tao kasi malalaman nila. Ngayon, parang hindi na masyado ginagamit yung number eh. Minsan nga, pag halimbawa merong kailangang kontakin na DJ, hindi ko alam yung number kasi laging through messenger ng usapan, 'di ba? So, parang ganun na siya. Kaya nga hindi na issue sa akin kung halimbawa ang number kumalat. Of course, syempre, privacy mo pa rin yun. Pero hindi na siya ganun ka big deal. Kasi hindi man makuha yung number mo, there are other ways to reach you. Tama. Hindi katulad dati na parang, pag gusto mo makausap yung ganitong klaseng artista, hahanapin mo muna kung sino yung pinakamalapit sa kanyang manager o kung sino may kakilala sa kanya para maka-reach yung message sa kanya. Ngayon, hindi eh. Tama. 'Di ba? Pag alam mo yung messenger account, pag meron siyang official Facebook page, official IG, 'di ba? Maano mo na, mabibigay mo na yung mensahe. So, ang bilis. Dun pa lang, partner, ang laki na ng pagbabago. Grabe, diba no? Talaga? Sipin mo, no? Bilis. Naalala ko talaga nung mga panahon na yun kung paano mo, kung gaano kahirap kontakin ang isang tao. 'Di ba? Kumbaga, importante yung pag-uusapan niyo pero hindi mo siya makontak dati. Diba? Magtatanong ka kung kanino, may number ka ba ni ganito? Saan ba ang bahay ni ganito? Ano bang address niya? Nakatira pa ba siya doon? Dati, diba? Ngayon, hindi mo na kailangan gawin yun. I-search mo lang yung pangalan niya sa Facebook o kaya sa common friends ninyo na feeling mo kakilala niya. And magugulat ka,
Oo nga, nakontak ko instantly yung taong gusto kong kausapin. 'Di ba? At hindi lamang yun, lahat ng detalye ng buhay niya makikita mo. 'Di ba? Yung diary ng buhay niya, kasi naka-post ano nangyari kahapon. Ay, doon na pala siya nakatira. Ay, kakagaling lang niya sa Batangas isang araw. O, tingnan mo kamiting niya si ganito, oh. Diba? So, ganun kabilis. Talagang nagbago ang takbo ng panahon. In so many ways, in so many levels. So, totoo. Diba? Oo, napaka-instant at napakagaling na mga bagay-bagay talaga. Well, ang bilis po ng takbo ng panahon, ang bilis ng takbo ng mga araw. So, isa lang pong pagpapaalala that we enjoy each day. Kasi, hindi natin alam kung hanggang kailan, 'di ba? Tsaka minsan kapag masyado tayong caught up in the fast-paced world, hindi na natin siya na-enjoy Para na lagi na tayo nagmamadali, parang lagi nang clouded yung utak natin. Mahirap 'yun. Kaya let us do our best to enjoy pa rin each and every single day na binigay sa atin ni Lord. Be thankful, be grateful. Okay, mamayang 9:00 tayo magkakabanding-bandingan. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Naka-face mask ka ba habang nagsasalita? Kung naka-face mask ako habang nagsasalita, partner, malamang kapag sinabi ko yung maganda, noon pa man, nung unang araw, nung ECQ Season 1, patay na ako. Hindi ko kakayanin. Ko naman, kung noon pa man, habang nagmamagandang ka, nakasuot ka ng face mask, noon pa man, ang dami mo nang nakaing face mask. Akala ko, partner, noon pa man namatay na ako sa amoy ng sarili kong hininga. Alam mo kung bakit? Kasi noong isang araw yung asawa ko, nasa kotse siya. Tapos magtataya siya sa loto. Mag-isa lang siya, nag-drive siya. Tapos may naka-face mask siya sa loob ng sasakyan. Siguro out of habit, ganyan. Tapos iniisip niya, ano yung mabaho? Parang feeling niya amoy bulok. Sabi niya, tapos tingin siya sa ilalim ng upuan ng sasakyan, baka may naiwan na mais o kaya pagkain na alam mo, syempre doon kumakain kami sa sasakyan So parang normal lang yun na may maiwan, 'di ba? Tapos nung tinanggal niya yung face mask niya, partner, na wala yung amoy. Tapos na-realize niya, partner, alauna na ng hapon, hindi pa siya kumakain. So yung naamoy niya, yung bulok na hininga niya, yung galing sa sikmura niya kasi gutom na siya. yun na talaga yung mga downside ng ng wearing the face mask. No? Pero ang maganda naman doon, confined yung yung air pollution. Totoo. Sa kanya, siya lang yung nakakaamoy. Yung pollution, sa kanya lang napupunta. So kanya-kanya tayo ng pollution, mga kaibigan. Kaya maganda rin naman kung titingnan natin na naka-face mask tayo. Actually, ang purpose naman talaga ng face mask ngayon, syempre, para maingatan ang mga sarili natin at the same time, para hindi tayo hulihin ng tanod. Diba? Oo, yun talaga yun Ay nako, kaya alam mo, sa totoo lang, confused na rin ako 'di ba? Nasa tayo, partner, nasa ECQ Season 2. Noong isang araw nga nag-post ako ng status. Nakakaloka, hindi ko in-expect na, sabi ko talagang lesson learned in life. Kung halimbawa, ikaw yung tipo na you'd like to choose peace or you'd like to
Yan nga, sabi nga ni Samantha Bernardo, first runner-up ng Miss Grand International partner, let us choose peace as our lasting legacy, taray. Parang tayo ay, correct, diba? Tayo ay choose peace. Gusto ko ng kapayapaan. Pag beauty queen, merong lasting legacy. I choose peace as our lasting legacy. So anyways, parang kung ikaw yung tipo ng tao na you'd rather choose peace, you'd rather not get mad, yung alam mo yun, parang sisimplihan mo lang yung buhay mo. Kung ikaw yung tipo ng taong ganon, veer away or lumayo ka sa any topic tungkol sa relihiyon at tungkol sa politics. Yan dalawang bagay na, yan dalawang topic na yan. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo lang ng kapayapaan, gusto mo lang good vibes, yan. Wag kang sasawsaw in any way or in any manner sa politics or sa religion kasi hindi yan matatapos. At ang dami na nasirang pagkakaibigan ng dahil dyan. Kasi nung isang araw, syempre, we just started with the ECQ again, 'di ba, partner, kahapon. So, nag-post ako sa Instagram tsaka sa Facebook. Sinabi ko doon na umpisa na naman po ba ang paggawa ulit ng ube cheese pandesal, dalgona coffee, Korean brioche buns, and blah blah blah. Basa doon, partner? Nung nakita ko yung post mo na hindi ko nabasa yung yung medyo bandang huli. Binilisan ko na nga lang para hindi mo mahalata. Nagtanong ka pa, huwag ka maingay. Nasabi ko na one time lang yun. Hindi, i-educate mo kami. Anong pronunciation nun? Wag na walang education classes ngayon. Diba? So, Bernshang. Diba? So, diba, syempre, partner, nung ECQ Season 1, dami gumawa ng banana bread, leche flan, carrot bread, diba? Lahat ng ganon. So, diba, yun yung pinost ko. So, ang caption ko doon was, parang something like, kasalanan pa ba ito ng tao? Actually, gusto ko pang dagdagan yun. Kaya lang sabi ko, so hanggang dito na lang, keme-keme, diba? Kasi ayokong hindi ako kumain ng patola for breakfast. So ayokong kumain ng patola, ganyan. Pero kahit ganun yung pinost ko na parang feeling ko medyo safe, ay talaga naman. Ang comment ng mga tao, talagang nagalit na parang so kung hindi naka-face mask at face shield yung mga tao, kasalanan ng gobyerno. Kung nagugutom yung mga tao, kasalanan ng gobyerno. Kung tamad yung mga tao, kasalanan ng gobyerno. Ganun, partner. Kaya nga, sabi ko talaga, lesson learned, I will never. Hindi, total, wala naman ako sa AM. Hindi naman ako yung, wag na lang. Kasi, alam mo yung isa pa doon, nag-comment. Nung time na yung partner, kumain ako ng patola for breakfast. So, syempre, pinatulang ko kasi kumain ako ng patola. Talaga, iwasan ko na yung patola, partner bukod sa para iwasan hindi mo nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. Kasi yun ang nagiging effect. Pag kumain ka ng patola, syempre nadaan sa system mo. Every time na makakakita ka ng mga bagay na hindi ka nais-nais, papatulan mo talaga. Ko talaga, partner, kahit wala ako sa mood. Parang side effect siya ng patola. Kaya bukod sa umiwas po tayo ng mga topics tungkol sa religion at politics, iwas na din po tayo sa pagkain ng patola. Kawawang patola na damay tuloy. Sabi niya, nanahimik ako. Ang sustansya ko, tapos inaaway niyo ako ngayon. Kasalanan kasi ito ng mga magulang natin. Tinan mo yung upo, di ba? Pag nangangano po ang bata, di ba? Saan attributed yon, di ba, sa pagkain ng upo? Tingnan mo. So, kasalanan to yung upo, kasalanan din ng upo, di ba? Tingnan mo, kasalanan. Alam mo, isa pang merong kasalanan dito, partner. Yung ampalaya. Dahil dyan lahat ng tao bitter. Alam mo, parang ba yan? May isa pang may kasalanan, partner. Yung kalabasa. Tingnan mo, sa kalabasa nagsimula ang paglinaw ng mata. O simula nung luminaw ang mata ng mga tao, hindi ba't mas malinaw para sa kanila mamboso? Mas malinaw para sa kanila magbasa ng text ng may text. Di ba? Tama. Kita mo na. Tingnan mo yan. Mga gulay ito, nadami sa issue ng mga tao. Di ba? Nakakaloka. So anyways, that time, partner. Pinatulan ko kasi ang ang comment niya was palibhasa yung mga celebrity, sabi niya, parang ganon. Palibhasa, hindi, may nag-comment kasi na hindi lang naman daw Pilipinas ang nag-second wave or third wave, hindi lang naman Pilipinas ang may lockdown. Kumbaga, wag tayong entitled na feeling natin Pilipinas lang nagkakaganito. Parang ganon. Entitled agad? Kaloka? Wala namang sinabing ganon. Nakakaloka. Alam mo, parang gusto kong sabihin, entitled agad, wala namang sinabing ganon. Di ba? Parang, ano ba? So, parang ganyan. Dito rin sa ganitong bansa,
lockdown din, blah, blah, blah. So, madami din kasi talagang pasaway, yun, hindi nagsusuot ng face mask, face shield, ganyan. Pero kahit isa-isahin din natin yung mga yan, 'di ba? Ilang beses na din naman napatunayan. Well, sa ilang mga studies na hindi naman daw nakakatulong kung hindi naman talaga tama yung pagsuot ng face mask, pagsuot ng face shield. It doesn't really help, mga ganon. So anyways, hindi mo napapatulan, 'di ba? So nung sinabi niya yon, may nag-answer sa ilalim. So parang sinabi niya doon na palibasa yung mga celebrity, sila din may kasalanan. Tingnan mo, partner, nadamay na yung mga celebrity. So parang ang mga celebrity sila na may kasalanan. Sila din na may kasalanan. Lumuwag ng kaunti, matatagpuan na sa Bora. Tapos, matatagpuan na sa Bora, maka-OOTD lamang at kasama pa mga bata. Di syempre, partner, sino ba yun? Di ba ako lang? Sino pa ba? Lalayo pa ba tayo? Nandun kayo sa page ko, di ba? So syempre, partner, apektado talaga ako. Saktong-sakto. Ang nakain kong patola, 3/4, partner. Ganun kadami. Marami-rami. Marami-raming patola, partner. So sabi ko talaga, aray ko, okay ka na. Tinamaan ako. Gumanon ako. Etos, sabi ko, nako, mahirap talagang kumain ng 3/4 sa patola. Kulang yung sinagot ko. So, sagot ako ulit, partner. Sabi ko, ganito, ay, teka lang, baka naman sabihin mo, filingera ako na celebrity. Kasi baka ganunin ako, partner eh. Baka balikan ka. Baka babasa mo na yung nababasa ko na, alam ko na yung mga galawang basher, partner. So, sabi ko, ay, teka lang, baka sabihin mo ako yung celebrity. Baka sabihin mo filingerang celebrity ako, ganyan. Sabi ko, hindi na lang ako kung hindi ako yan at hindi ako celebrity. Tapos sinabi ko, alam mo, kasi tinignan ko yung profile, partner, naka-follow sa akin. So sabi ko, alam mo te, kung hindi mo feel yung OOTD ko, hindi mo feel yung mga pinupuntahan kong mga lugar, hindi mo feel yung pamilya ko, hindi mo feel yung mga anak ko, huwag mo ko i-follow. Ganun lang kasimple yun. Pero ako ang lesson ko doon, unfollow, unfriend, block, lahat na. Diba, kung gusto mo pinaka-ultimate block, kasi it will make your life lighter. Tama. Kasi ako, partner, para sa akin, yun na yung sa akin naging lesson ko doon. Ang naging lesson ko talaga doon, hindi talaga ako in any way, kahit konting sundot sa politics, sa posting dito sa radyo, pwede siguro paminsan-minsan. Kasi napag-uusapan natin pwede nating himay-himayin, pwede nating isa-isahin, pwede nating i-justify. Pag kasi naka-post, wala kasing mahabang justification yun Parang what you post is what you get. Yun na yun Parang kung yun yung pinost mo, kung ano yung pagkakaintindi ng mga tao sa pagkakabasa nila, yun na yun. Hindi mo na yun, mahirap ipaliwanag. Hindi ka na magpapaliwanag sa post, mga ilang lines lang ang post. Kasi pag ginabaan mo yung post, hindi rin naman babasahin, di ba? Hanggang dulo. So, iiksian mo lang. So, yun talaga yung lesson learned ko dyan. Hindi na ako magpo-post na anything kahit na konting related. Kasi, lang, ikaiinit lang ng ulo ko. Yung Holy Week pumatol ako, naiinis ako sa sarili ko. Kasi Holy Week, tapos naisipan ko pang pumatol. Kaya nga kain ng patol. Diba? Tapos isa pang lesson learned, and I hope na i-reflect din natin tong mga tao. Hindi lang, kahit na hindi kayo celebrity, kahit na wala kayong parang status na may mga followers kayong madami-dami, ganyan. Kung gusto nyo lang ding umiwas sa stress, huwag kayong sumausaw sa mga ganyan klase mga issue. Kasi definitely, yung opinion mo ay iba sa opinion ng iba. So parang ako, partner, yung opinion ko ay iba sa opinion ng iba. So syempre, naturally, dahil iba yung opinion nila, magagalit sila sa opinion ko, or magagalit sila sa pasaring ko, or magagalit sila sa pag-ano ko, kasi nga iba yung opinion. So, kung gusto mong maging matiwasay ang buhay mo, yan, huwag ka nang sumausaw. O di naman kaya, kung naiirita ka sa mga post ng fina-follow mo, unfollow mo. Alam mo, partner, may matagal na akong... Unfollow, block out. O kaya, correct. May options kasi. The best way is to throw your cell phone away. Tama, pwede. Isama mo na yung box. Diba? Para kapag tinapon mo, tas may kasamang box, mas may value yung cellphone pag binenta ng iba. Isama mo yung box sa charger. Hindi, pero totoo, umiwas ka na sa mga ganyang klaseng mga topics kasi it will not end. Ako, partner, pag halimbawa, sinusimulan ako ng halimbawa, usapang religion. Kunyari,
mag-ano siya, oo na lang ako, partner. Hindi na ako yung para i-ano ko Tama. i-push pa Tama yung mga yun. ano ko. Hindi na. Yung halimbawa, dati partner, lagi akong pupunta sa Padre Pio kasi Katoliko naman ako. So pag meron ako nababasa, may mga nagsasabi na hindi ka dapat na, ano ba yun, yung may mga imahe, mga ganon. Oo. Hindi ko na yan papansinin, partner, kasi hindi yan matatapos. Totoo Then, yun. ba tatahimik ka na lang, yun yung lesson learned talaga dyan. Pero kung And ikaw yung tipong gusto mo palaaway ka, partner, yung Adi ko. tipong you eat Oo. patola for breakfast, lunch, dinner, merienda, and midnight snack, eh di go ahead. Tama, kung gusto mo, lagi kang Sige triggered ka. eh, di ba? Sige, Kung gusto correct. mo, minuto kang nagpapalpitate, di ba? Tama. Nag-hyperventilate. Tama. Sige, go. Yung tipong nanginginig ka tas ang manhid-badhid ng batok mo, then go ahead. Carry on. Huwag mong pigilan sarili mo, di ba? Para bukas, tegi ka na. Diba? Di ba? Totoo yun. Kasi yun yung talagang possible effect doon. Kapag everyday kang triggered, lagi kang high blood, lagi kang may kaaway, di ba? Mamamatay ka na maaga, mamamatay kang pangit, di ba? Tama, yun talaga yun. Oo. Yung pag nagkaroon ng chance na may funeral ka kasi hindi ka COVID, di ba? Tapos Oo. nadalaw sila, sabi niya, ba't siya namatay na pangit? Tingnan mo, pinag-usapan ka pa. Oo, kita mo na. Tapos mag-uusapan ka, sabihin, ay, triggered kasi yan eh. Oo. Buong kasi yung mga last few days niya sa Earth, nakikipag-away siya tungkol sa politika. Namatay na Ganun. triggered. Kaya stressed. Diba? Kaya Okay mo. nako, ayaw natin ng ganun. Totoo yun, Diba? At yun ang sinasabi natin mga kaibigan, it's always our choice. Diba? Choice mong magalit at choice mong hanapin ang kapayapaan. So kung mamimili ka sa dalawa, diba, you choose to find peace. Yun yung maganda sa buhay. Although it's very ironic, partner, na talagang minsan hindi ba we are asking for respect. Ganun tayo. Hashtag respect. Lagi tayong ganyan. Makikita natin sa Facebook. Pero tayo minsan nag-hashtag na ganyan, respect. Kapag 'di ba, nakabasa tayo ng post o kaya nakabasa tayo ng isang mensahe na against sa paniniwala natin, tayo mismo yung nagbe-break ng hashtag respect na ginawa natin. 'Di ba? Na parang gusto mong makipag-away, gusto mong palabasin na mas matalino ka, gusto mong palabasin na mas may katwiran ka dun sa post na nakita mo. Kaya 'di ba, nagko-comment ka, hindi mo pigilan ang sarili mo. Pero hindi nakalimutan mo na yung hashtag respect, 'di ba? Kung yun yung post Correct. niya, igalang mo yung post niya kasi opinion niya yun. Ikaw naman, meron kang sariling opinion at ginagalang niya yun at hindi siya nagkipag-away sa iyo. So dapat panindigan natin yung hashtag na ginagamit natin na respect. Again, we're all entitled to our own opinion. And igalang natin yon, di ba? Pero again, tama naman yung sinabi mo, partner, kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig makipag-away, then go ahead. Wala din namang pipigil sa iyo. Kaya nga lang ang effect nito kailangan mong harapin, di ba? At ang effect nito, magkakaroon ka ng maraming kaaway, di ba? Liliit ang mundo mo at ikaw mismo ang talo sa bandang huli kasi ikaw yung galit. Di ba? Yun yung dapat nating isipin. So as a reflection, sino bang talo kapag nagagalit ang isang tao? Hindi ba yung Ikaw sarili din. mismo? Katawan mo mismo. Kaya Diba? nga. Yun. So dapat Isipin ikaw natin, na mismo. huwag magalit. Correct, tama yan. Ikaw na mismo yung umiwas dun sa triggers. Yes. Umiwas ka na sa mga factors. Kasi yan may choice. Tama ka, partner. Tama yung sinabi mo na we always have a choice, no? So, yan yung choice na pwede mo talagang piliin eh. 'Di ba? Parang Yes. para maging mas matiwasay at para Tama. mas maging peaceful ang ating mga Yes. buhay. Kasi sa panahon ngayon na nagkaka-anxiety tayo kasi hindi natin sure kung kailan matatapos or yung iba nga, partner, they have adjusted to it kasi ito na yun eh. Parang there's no use not adjusting to it. Kailangan mag-adjust ka na kasi walang point na hindi ka mag-adjust kasi ito na yun, 'di ba? Yes. Ang ginagawa nila is nagtatry nila na sila mag-adjust. Yung iba hindi. So parang uncertain lahat, 'di ba? So Yes. dahil uncertain lahat, ang point ko dito is dahil magulo, uncertain, yung iba nag-a-adjust na, yung iba tinanggap na itong sitwasyon na ito, yung iba hindi pa. Dahil ganun siya kagulo, hindi makakatulong yung mga bad elements like patola, ampalaya. 'Di ba yung mga ganyan, Diba? yung Ano mga pa yung bad mga vegetables and fruit, mansanas, kita mo, Yan. 'di ba? Nadamay tuloy yung mansanas na 'di ba associated siya kay Satanas, 'di ba? Oh, diba? Tingnan mo yan.
Tingnan mo yan. Kawawa naman. Sabi niya, ganda-ganda ko, ang kintab-kintab ko, pula-pula ko. Tapos, kinain ako ng demonyo. Parang gano'n. Parang pagkain ako ng demonyo. Gano'n. Oo, so ibig sabihin. Parang ugat ng kasalanan ng mansanas. Correct. Ako ang pinakamakasalanang prutas, di ba? Tingnan mo. Kasalanan niya ng mga ano. Nakakalurke. Nadama yung mga nananahimik na ibang nilalang. Kasi partner, seriously, nadadama yung mga nananahimik na nilalang. Totoo yan. Hindi, literally and figuratively, yes. Literally and figuratively, tingnan mo ha, kapag kalimbawa, nananahimik ang mga nilalang, bakit natin nasasabi? Kasi kunyari, ang mga celebrity, meron silang mga opinion. So, kunyari, opinion nila, iba sa opinion ng iba, di ba? So, nagkakaroon ngayon yung mga nananahimik, na-trigger na din sila kasi inaaway yung celebrity ng ina-idol nila. O, tingnan mo. Yan yung mga halimbawa. Halimbawa yan ng mga mansanas, patola, tsaka ampalaya, tsaka mga nananahimik na mga tao, di ba? Na biglang nati-trigger, di ba? Nang dahil sa yung mga ganyang klase mga factors. So, wala lang. Pagpapaalala lang po na umiwas na tayo dyan, lalo pa ang init ng panahon. Yes. Oh my God, sobrang init. So dahil ang init ng panahon, hindi nakakatulong ito sa init ng ulo, nakakadagdag. Agree. Nakakadagdag ito. Totoo yan. Imagine ko tuloy, kunyari pag namatay ka ng maaga tapos triggered ka. Alam mo yung tigas-tigas na kamay mo, diba? Oo. tapos ayun, ano yung tawag dito, close, yung sarado yung kamay mo. Close casket. Close casket na agad, partner, kasi hindi mapintay mukha mo eh. Doon na tayo agad sa hindi na mapintay mukha, kaya sinarado na lang kaysa pag-usapan, di ba? Hindi makayanan tingnan ng mga aten sa lamay mo yung itsura mo. Kasi, ano ba yan? Oo. Tingnan mo, halatang triggered siya namatay, tapos galit na galit yung mga ugat mo. Yung buhay na buhay yung mga ugat mo, labas na labas siya sa noo mo, mga ganun tipo. True. Di ba? Bottom line is, wag tayong magalit, di ba? Let's find peace. Choose to find peace, mga kaibigan. Mas masarap matulog ng meron kang katahimikan sa puso. Tama. True lalo to lang halong ekolabo. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayon and gustong piliin ang kapayapaan. Very good ka dyan, ha? Mamayang 9:00, isang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan, kaya't inyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one SM radio station.